Mapagpalang araw po, ano? Minsan pa, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, ano? Na bumabati sa inyo ng magandang araw. Nawa, nasa mabuti kayong kalagayan sa inyong panonood ng video ito, ng inyong pakikinig. Po tayo mag-aaral ngayon. Ang pag-aaralan natin ay ito po galing sa poemen, ang Biblia ng mga pastor. Ano po? Biblia ng mga pastor. Ayan. Alam niyo po, tingnan natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Pero bago tayo papalahot sa ating pagbubulay, ay tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan, ng iyong Espiritu. Buksan ang puso ng bawat isa upang sa ganon, pag-inabangan namin ng iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ganito po nakalagay sa Biblia. Ito po. Unang Timoteo 1:15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Jesucristo dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. 16. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga at upang ito'y maging alimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po, ano? Purihin natin ng kalwalatian magpakailanman ang isang Diyos, aring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Ang sabi ni Pablo, siya yung pinakamasamang tao. Pero anong sabi niya? Anong sabi niya? Nang sinabi niya siya yung pinakamasama. Ano po? Anong sabi niya? Sa 16, ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan. Yan. Yung abag, biyaya po yun. Hindi po dahil sa may ginawa si Pablo. Hindi. Ibig sabihin po ng biyaya, unmerited favor. Wala po tayong ginawa doon. Diyos po may gawa nun. Isipin nyo po, ako yung pinakamasama. Ibig sabihin po, ulitin natin ha, ang ganda eh. Unang Timoteo 1:15, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dapat paniwalaan ng lahat kasi totoo ito, sabi ni Apostol Pablo. Ano po? Si Jesucristo ay dumating, ayan, dumating ha. Tandaan nyo, dumating dito. Hindi po siya taga rito, dumating siya rito. Baka na naman magugulo naman ang utak niyan. Kasasabihin niya, tagalupa yan eh. Yan tao yan. Hindi po. Dumating eh. Kung tagalupa yan, dumating pa ba? Hindi na. Ibig sabihin niya, pinanggalingan siya. O siya nanggaling. Natural sa langit kasi sa langit sila nakatara ng Diyos Ama. Okay. At si Jesucristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Anong layunin ng pagdating ni Jesus dito? Upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. 16. Ngunit akong pinakamasama, kinahabagan. Amen. Kahit anong sama mo pala, pasinin niyo po pinakamasama. Kumbaga maraming masama. Si Pablo yung pinakamasama. Pero nakatanggap siya po ng abag ng Diyos. Biyaya. Unmerited favor. Okay? Ngayon, tignan naman natin yung sulat ni Juan.
Baka akala nyo po, kung meron kayong kapansanan, meron kayong sakit, meron kayong ganitong dinaranas sa buhay, ang sabi ng tao, ayan na, kinakarma na. Hindi po ba ganun ang isip ng tao? Kapag yung kapwa nila dumaranas na ng kahirapan, bawa, karamdaman, matinding kahirapan, ano sinasabi nila? Ayan na, sinasabi ko, karma ka na. Yan. Ano po? Parang, kung titignan mo, parang may konting katotohanan yung akusa ng iba na kinakarma ka na. Tandaan nyo po, ang nakalagay doon, nahabag ang Diyos kay Pablo. Ano pa? Ano pa? Iligtas. Wala pa sinabing, ako na nga yung pinakamasama, sabi ni Pablo. Hindi sinabi ni Pablo, ako'y pinarusahan. Oh, nung magkaroon po ng karamdaman si Pablo, doon sa Korinto 12:9, tignan natin yung 12:9, na magkaroon po siya ng karamdaman. So, anong sabi niya? Siya po'y nananalangin mga 3 beses. Tignan nga natin, ano po. Meron kasi sinabi si Pablo rito. Nilipat sa akin kasi dalawa yung ventilador. Kasi mainit po na. Climate change. Ano sabi ni Pablo? Sa ikalawang Korinto 12:8. 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, 9, ganito ang kanyang sagot ng Diyos. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay may hina. Kaya't buhong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ayun. Meron siyang karamdaman. 3 beses siyang dumadalangin sa Diyos na, Diyos ko, alisin mo na ito. Karamdaman. Pero anong sagot ng Diyos sa kanya? Sapat ang biyaya ko sa iyo, Pablo. Kita niyo po? Yan ba yung kinakarma? Kayo pong mga nanonood ng video ito na ganyan ang inyong mga ugali kapag nakikita nyo ang inyong kalugar na hindi magandang ugali, nung magkaroon ng karamdaman, ayan na nga ba sinasabi ko? Kinakarma na. Para bang pinaparusahan siya ng Diyos. Hindi. Si Pablo ka nagkasakit eh. Tignan natin ano. Dito sa 7. 2 Korinto 12:7. Ngunit pag hindi ako magmayabang sa dami ng kamangamangang mga bagay na saksiyan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Kita nyo po? Anong sabi niya sa verse 7? Ako'y binigyan ng paghirap. Binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas. Yung dinaranas niyang kahirapan, na-describe niya na pahirap ni Satanas sa kanyang katawan. Ibig sabihin, sakit. Sakit yun. Sa ibang salin ng Biblia, sakit ang nakalagay na siyang nagpapahirap sa katawan ni Pablo. Kaya sabi niya sa 8, 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Kita niyo po? Kung si Pablo nga 3 beses manalangin, kayo kaya, kaibigan, kayong may sakit, kayo may karamdaman, kayo may problema, nanonood ng video ito, ilang beses kaya kayo mananalangin maghapon? O baka wala pa. Ano ba? Baka wala pa.
Eh sabi ni Pablo, 3 beses akong manalangin eh. Anong sabi niya? 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Alin yun? Yung sakit. Ngunit, ganito ang kanyang sagot. O sabi ng Diyos, ang kagandahan loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusan nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong pinagmamalaki ang aking mga kahinahan, yung sakit, upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Yun pala, yung katawan ni Pablo na nagkaroon ng karamdaman ng kahinahan dahil sa sakit, anong sabi ng Diyos? Sapat ang biyaya ko sa iyo. Pinagaling ba ng Diyos yung sakit? Hindi po. 3 beses na nga siya nakikiusap sa Diyos natanggalin eh. Kaya yung sakit, binaliwala ni Pablo, makapagpatutuo lang siya ng Ebanghelyo ng Panginoon Diyos. Amen. Yung katawan niya, kasi siya mismo may sabi nung araw eh. Tingnan natin yung sinabi niya. Unang Korinto. Anong sabi niya? Unang Korinto 6:19-20. Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. 20. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Yan. Kapag po ang nagkaroon tayo ng sakit, gamitin natin ang katawan natin upang parangalan ng Diyos. Hindi yung dalangin ka ng dalangin, kagaya ni Pablo. 3 beses nga manalangin, pero ang sagot ng Diyos, sapat ang biyaya ko sa iyo. Na kapag ikaw ay mahina, tsaka ka malakas. At naayag ang aking kapangyarihan sa iyo. Meron siyang karamdaman. Pero nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karamdaman. Kaya yung sakit po, hindi karma. Kayong mga nag-iisip ng masama sa inyong kapwa, na sinasabi nyo, kinakarma na yan. Pagkatapos, mayroon pang, ayan, malapit na yan, malapit na yan. Anong malapit? Ayan. Maling-mali kayo niyan, kaibigan. Mag-ingat po kayo sa inyong mga sinasabi, baka darating ang araw, ikayo naman nasabihin na, ayan, kinarma na nga. Tandaan ninyo yan, kaibigan. Okay? Yung sakit. Alam nyo, meron po kasaysayan dito sa Biblia nang nangangaral si Jesus. Tingnan natin yung sakit. Kayo po, baka nakaka-relate kayo nito. Kayo, baka may sakit kayo. Ano ba? Tingnan ninyo, sabi dito sa sulat ni Juan 9:1. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ipinanganak. 2, tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag? Ang lalaking ito, siya ba o ang kanyang mga magulang? 3, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag. Pinanganak na bulag. Sabi ni Jesus, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Parang si Pablo, nang magkaroon ng sakit si Pablo, nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Pero inalis ba ng Diyos yung sakit ni Pablo? Hindi po. Kasi sabi ng Diyos, Pablo, sapat ng biyaya ko sa iyo. Anong sabi niya? Yung katawan natin, hindi paghahari natin, kundi ang nagmamayari ang Diyos. Kaya gamitin natin upang maparangalan ng Diyos. May sakit tayo, gamitin natin upang maparangalan natin ng Diyos. Iyan ang nangyayari po pagka may sakit na. Kung ano-ano na pong tumatakbo sa utak, kumisan pati Diyos, dinadamay. Pati Diyos, dinadamay. Na kapag hindi po ba reklamador? Kayo po, kaibigan,
Nung magkasakit kayo, hindi kaya reklamo kayo na reklamo? Ano po? Kagaya ngayon, mainit ang panahon, marinig mong mga tao, ay napakainit. Reklamo na reklamo, mainit. Pagka bumabagyo naman, ano sabi ng tao? Ano ba yan? Baha na naman, baha na naman. Wala po talagang kahustuhan ng tao. Talagang likas sa tao ang reklamador. Mabuti man o masama, nagre-reklamo. Oh, di po ba ganun ang ugali nating mga tao? Grabe tayo sa kakareklamo. Hindi tayo dapat magreklamo. Wala naman tayong magagawa. O kung dumating man po yung mga hulan, ba't tayo magre-reklamo? Kailangan natin ng tubig ulan. Pag may hinit naman, bakit tayo magre-reklamo? Kailangan natin ng init eh. Lahat ng yan, may layunin, may purpose ang Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Nagkaroon ka ng sakit, may purpose din yan. Narinig nyo po yung binasa natin, yung sabi ng Panginoong Yesus na tanongin siya ng kanyang mga apostol. Sabi nila, Panginoon, sino ba nagkasala? Bakit siya pinanganak na bulag? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Maliwanag ang sagot ni Jesus. Walang kasalanan ng magulang, walang kasalanan niyong si bulag. Kaya sa pinanganak na bulag upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Parang si Pablo, nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kaya sabi ng Diyos, sapat ang biyaya ko sa iyo, Pablo. Huwag ka nang magreklamo. Kaya kayo po, huwag kayong magreklamo. Kung di man na pa, magpasalamat kayo sa Diyos. Itaas ninyo ang Diyos. O baka naman, tagal ko nang nananalangin hanggang hindi pa gumagaling. Si Pablo nga, 3 beses na pong nananalangin na araw-araw eh. O kayo kaya, gawin nyo kaya yung 3 beses. Sige nga, tingnan natin. Hindi. Kaya ako po, hindi ako nagre-reklamo ano man ang dumating sa buhay ko. Matamis man yan, mapait man yan, hindi ako nagre-reklamo. Bakit? Wala naman akong magagawa eh. Meron po ba tayong kapangyarihan upang pigilin ng init? Wala. Yung mayabang sa Davao, yung wanted na si Kibuloy, stop. In-stop daw, minto daw walindol. Ngayon, nasaan siya? Wanted. Fugitive sa Amerika at Pilipinas. Ba't hindi niya napa-stop yan? Di po ba? Yabang lang yun eh. Yabang lang. Si Apollo Carreon Kibuloy. Mayabang. Ano sabi niya? Appointed son of God. Sino nag-appoint sa kanya? Siya. In-appoint niya yung sarili niya. Ginagawa niyang katatawanan ng sarili niya. Sipin niyo? Kaya nga siya, basag na basag siya sa social media, sa mga tao. Yun na lang mga nabulan niya, yun na lang ang kanyang hindi kumukontra. Pero ang totoo, deep inside, kumukontra din yun. Okay, balik tayo. Ang Diyos, kung mapapasin ninyo, ang sabi niya ni Pablo, ako yung pinakamasama. Tingnan natin yung sulat sa 1. Balikan na natin yung binanggit ko kanina, no? 1:3. Ito po, may nakasulat dito. 1:3. Ito po. Sa 15, upang sino man sumampalataya sa kanya kay Jesus magkaroon ng buhay na walang hanggan. 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen.
17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. O, sinugo na naman. Hindi talaga taga rito si Jesus. Sinugo. Kung taga rito ba, isusugo pa rito? Hindi na. Yung binasa natin kanina, sabi ni Pablo, dumating dito sa lupa. Okay? Isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hindi atulan ng parusa ang sanlibutan o ang tao, kundi upang iligtas ang ito sa pamamagitan niya. O, kita niyo po, may karma ba? Kayong mga na mahilig magsalitang karma. Ayan na nga ba, kinakarma na eh. Ang sabi ng sulat ni Juan 3:17, hindi sinugo si Jesus sa lupa upang parusahan ng tao, kundi upang iligtas sila. Sabi rin ni Pablo, totoo ito. Naparito si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan. Yan din ang nakalagay dito sa 3:17. Oh. Isinugo ng Diyos sa kanyang anak hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Yan ang role ni si Jesus. Iligtas ang tao. Hindi upang atulan. Kayong mga nagsasabing karma, mag-ingat po kayo ha. Mag-ingat lang kayo. Hindi ba may kasabihan, ang ayaw mong mangyari sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Merong ganyan sa kawikahan. Sa eskwela po, isa yan sa mga tinuturo ng mga teacher o kaya nasa sa paligid. Yung ayaw mong mangyari sa iyo, huwag mong gawin sa iyong kapwa. Di ba? Golden rule yun sa mga eskwelahan. Kaya mag-ingat kayo. Kasi nagiging tagahatol na kayo. Hindi po pantay-pantay lang tayo sa Diyos. Ang ahatol po sa atin ang Diyos. Hindi ikaw. Kaya huwag mo sabihin, ayan na kinakarma, ayan na kinakarma. Wala pong ganyan sa Biblia. Maliwanag ang sabi. Dalawa po yung binasa natin. Yung kay Pablo, ulitin na nga natin yung sinabi ni Pablo, baka nakalimutan nyo na po. Meron tayong magnifying glass. Yung unang Timoteo, tingnan natin. 2:15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Totoo at dapat paniwalaan ng lahat. Si Jesucristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Hindi sinabi ni Pablo, parusahan. Nung magkaroon ba ng karamdaman si Pablo, sinabi niya, pinaparusahan ba ako ng Diyos? O pinarusahan ako ng Diyos? Hindi. Natural tayo pagka nagkakaroon tayo ng karamdaman, lumalapit tayo sa Diyos. Umiiling sana tayo, di po ba? Na sana ipagalingin yung ating mga karamdaman. Hindi po ba gano'n ang ugali ng Pilipino? Kahit naman sa mga foreigner, gano'n din po. Yung iba, nagpapapray pa. Pag meron pumupunta sa kanilang mga pastor o ano man ang tawag nyo, di ba nagpapapray po sila? Ako naranasan ko yan nung araw. Dito sa lugar namin. Meron po akong Bible study, isang matanda. Matanda sa akin. Noon hindi pa ako senior noon Natatandaan ko po yan. After ng Bible study kami, sabi ko, manalangin tayo. Bigla niya pong hinawakan ng kamay ko Ang sabi niya sa akin, Manny, ipag-pray mo naman ako. O kita niyo po. Pinag-pray ko naman. Gaya ng kanyang kahilingan. Biyaya ng Diyos, gumaling naman po. Pero kanya lang, ang interpretasyon niya ay malabo.
Bakit ko po sinabing malabo? Nang balikan ko po siya after 1 week, yayain ko siya ng Bible study. Iba na po ang tunog ng kanyang pananalita. Hindi niya masabing siya pinagaling ng aking panalangin. Hindi niya masabing ang Panginoon Diyos na aking nilapitan upang si ipag-pray. Hindi niya sinabi. Talagang naligaw po siya. At ano pa sinabi niya? Yun daw gamot, nagpagaling sa kanya. At ano pa? Ang sabi niya, yan naman ginagamit mong Biblia, gawa ng tao yan eh. So, ibig sabihin, ayaw na niyang Bible study, kaya pangit na yung kanyang pananalita. Pero sagot ko nga po sa kanya, ganito. O, sige. Paano kung gawa ng kalabaw yung Bible? Maniniwala ka kaya? Siyempre, di ka maniniwala kasi gawa ng hayop. Buti, may ginawa ang tao ng Biblia. Hindi ko na pinalalawig yun. Pero, inaya ko na lang po yung matandang yun. Matandang pilosopo eh. Pagkatapos yung pagalingin ng Diyos sa panalangin, kinukutsa niya pa ang Panginoon. Ayun, wala na po yun. Mayabang. Kaya kayo po, ingat-ingat kayo. Saka kayong mga nagsasabi sa inyong kapwa, ay, kinakarma na yan. Baka lang po Wala pong kinakarma. Maliwanag ang sulat. Ang sabi ni Pablo, totoo ito at dapat paniwalahan. Naparito si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan. Hindi upang parusahan ang sabi ni Juan. Hindi upang parusahan, kundi iligtas ang mga tao sa kanilang kasalanan. Kaya dapat paniwalahan nyo po yun, ano? Kung kayo man ay dumaranas ng iba't ibang kabigatan ng buhay, iba't ibang karamdaman, o ano man yan parang sa tingin nyo po, para kayo sinusubukan. Parang ang tingin nyo, nagbubuhat kayo ng napakabigat sa inyong balikat na hindi nyo po makayanan. Isa lang po ang aking inihiling sa inyo. Patuloy lang po kayong manalangin, magtiwala po kayo sa Diyos. Darating din ang panahon, makakamit ninyo yung hawa ng Diyos. Sabi ni Pablo, ako nga pinakamasama sa lahat ng masama. Kinahabagan ako ng Diyos eh. Hanggat nabubuhay po tayo rito sa lupa, tiyakin nyo po na lagi kayong dumudulog sa Diyos. Ako lagi ko sinasabi yan, huwag na po kayong magmatahas sa Diyos. Wala naman kayong magagawa eh. Wala tayong magagawa. Ang Diyos ay Diyos na. Noong wala pa tayo, ang Diyos ay Diyos na. Na lumitaw tayo rito, ang Diyos ay Diyos pa. At nung mawawala na tayo sa mundong ito, ang Diyos ay Diyos pa rin. Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hebreo 13:8. Yesterday, today, and forever. Anong ilalaban mo dyan? Nilikha lang tayo ng Diyos upang gamitin ang ating katawan upang siya ay ating luwalhatiin, parangalan ang pangalan ng Diyos. Amen. Kaya dapat wag po kayong magre-reklamo. Dagdagan niyo po ang inyong pananampalataya, ang inyong pananalangin. Gayahin niyo si Pablo 3 beses kung manalangin. Alam niyo po, sabi nga ng Panginoong Yesus, basahin natin ha. Kaya ako sinasabi ko po sa inyo, kung hindi niyo pa po tinatanggap si Jesus, say in Christ alone, Acts 4:12. Basahin po natin yan sa Gawa 4:12. Ano pong nakalagay? 8. Simulan natin sa 8. Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga taga-panguna at mga pinuno ng bayan. 9. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa
kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling. 10. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na ipinako ninyo sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. 11. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyo, mga tagapagtayo ng bahay, at siya'y naging batong panulukan. 12. Sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Kita nyo po. Wala pong ibang pangalan kundi ang pangalan ni Jesus. Ayan po. In Christ alone. Gumaling pa yung bulag? Gumaling! Gusto kong malaman ninyo, sabi ni Pablo, na nakatayo ngayon sa inyong harapan. Yung lumpo. Nakatayo. Isipin nyo po, lumpo, nakatayo. Sa pangalan ni Jesus. Sumampalataya siya, kaya siya gumaling. Kaya sinasabi ko po sa inyo, tanggapin niyo po si Jesus. Sumampalataya po tayo sa Kanya. Sumampalataya tayo sa Kanya. Yung bang ginawa ni Jesus noon? Si Jesus po noon, nasa langit na. Nung kinukwento ni Pablo ito, ni Pedro. Mangyayari ba sa ating panahon? Opo, pareho po. Ang Jesus noon, siya rin ang Jesus ngayon. Nasa langit. Siya'y namamagitan at nagliligtas sa mga tao. Kaya kung hindi nyo po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, panahon na upang isuko po ninyo ang inyong buhay kay Kristo. Siya pong pinadala ng Diyos, si Sinugo, pinapunta rito upang ang tao hindi parusahan, walang karma, kundi upang iligtas ang tao. Ang importante po kaligtasan. Ang tao pag nagkasakit, gumaling, magkakasakit at magkakasakit yan. Paulit-ulit lang ang sakit. Pero ang importante yung kaligtasan. Bakit? Lahat ng tao mamamatay. Pag hindi ka ligtas, impyerno ka. Pero pag ligtas ka, langit ka. Anong gagawin mo? Isuko mo ang buhay mo kay Kristo sa panahon na ito. Kaibigan, wala na po tayong magagawa bago maging uli ang lahat. Po, tanggapin nyo, isuko nyo ang buhay nyo kay Kristo. Kausapin nyo si Jesus. Siya po ang makakalunas ng problema ninyo. Problema natin. Problema ko. Sino nagpagaling doon sa lumpo? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat, Panginoong Diyos, sa katotohanan na nireveal mo po sa amin. Sinugo mo, pinapunta ang iyong anak dito sa mundo, sa amin pong lugar, na kung saan kami po yung mga makasalanan. Hindi mo po kami inatulan sapagkat ang gusto mo po maligtas kami. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos. Ipuhin mo po ang mga nakikinig ng video ito, nanonood. Kung sila man po may dalang kabigatan, iyo pong paghahanin. Kung may mga sakit, pagalingin mo po. Ito po ang aking kahilingan at dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan ayon sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ganito na lamang po, kaibigan? Like, share, and subscribe now na. I-share nyo po ng i-share. Kayong mga nasishare, i-share nyo rin po sa iba. Bakit po? Napakaganda salita ng Diyos, salvation ito I-share nyo na po ng i-share. Po? God bless us all po. Hanggang dito na lamang. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all.